Eto na, Pinklawan na gulantang sa pasabog ni Vico Soto. Boying walang kawala ay nagsalita na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Ayan, syempre bago natin simulan, kayo mga katunay, napanood nyo ba kanina yung The Clone sa Itbulaga? Alam ko merong mga subscribers dito sa akin nung nagre-react ako nung mga panahon ng Itbulaga, 'di ba? Yung pinapaglaban natin yung pangalan ng Itbulaga, no? Napanood nyo ba 'yun? Talagang magagaling yung mga contestant. Syempre, bias tayo doon. Bet ko talaga si Matt Monroe. Akala ko nga kanina nanalo eh. Akala ko siya yung nag-champion. Siyempre, tayo gusto nating manalo si Matt Monroe, si Roel Carino. Siyempre, magaling talaga yung batang yun. No? Pero, at least tayo, masaya din tayo kahit paano nakapasok siya sa second place. Diba? Palakpakan natin. Pero deserve din naman ni Karen Carpenter yung pagkakapanalo niya. No? Ni Jean Jordan ba yun? No? Yun na yun. Basta yun. Congrats din. Ayan. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! At Mayor Vico, hindi. Ito, pakinggan nyo mabuti sa mga dilawan. Ayun, bago natin simulan, bitinin muna natin, bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na maririnig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Coach Oli. Siyempre, suportahan natin ang channel ni Coach Oli. Pakibisita mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balitang inihahatid sa atin ni Coach Oli. Siyempre, suportahan din natin ang Banateros. Pagpatuloy natin. Mayor Vico, hindi kakalabanin si BP Sara. Okay? May mga pinklawan na medyo ginugulo ito. Meron din. Kasi ito daw si Vico Soto could challenge BP Sara in 2028 a survey. Ito lang ang sa akin. Ako sa tingin ko, to be honest with you, ako, patas naman ako eh. No? Kasi maraming sinasabi na ito raw ay si Vico Soto ay tanim ng dilaw at kaya umiepal ngayon dahil tanim ng dilaw at ito ay i-challenge. Ginugulo tayo ng dilaw, in short. At i-challenge kaya ibababa yung edad para sa pagka-presidente. Kasi in preparation for Vico Soto, pinapasukan to ng mga pinklawan. Alam mo naman na may mga talagang, yung mga irrelevant na, makikisaw-saw sila. Unahin natin si Vico Soto. I really think maayos to si Vico Soto. Sa tingin ko lang as of today, as I know him, sa tingin ko, maayos to si Vico Soto. And sa tingin ko, malaki ang may tutulong ni Vico Soto sa Pilipinas. But I still believe na hindi nito i-challenge sa 2028 si BP Sara. Ako talaga sa tingin ko rin, no, talagang hindi para kalabanin ni Mayor Vico si VP Sara. 'Di ba? Pangalawa, alam naman natin kaya gusto nilang ibaba ang age, no, ang age ng gustong kumandidato bilang presidente. Dahil meron silang gustong ipanglaban. Kaya nga sinabi natin sino ang pwedeng ipangtapat kay VP Sara kahit papaano. Nandiyan is lumalabas ang pangalan ni Mayor Vico Soto na pwedeng ipangtapat kay VP Sara daw, no, sinasabi nila. Pero para sa akin kasi, no, si Mayor Vico, sinabi ko nga, hindi yan ganon katangang tao. Hindi yan ganon kautu-utu na tao. Alam naman natin na si Mayor Vico, kaya gusto siguro nilang itulak na tumakbo sa pagiging presidente at gumagawa sila ng paraan para yung age level ay bumaba sa pagkandidato sa pagiging presidente dahil may gusto nga silang ipasok. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko dito, hindi ganon ka nila mauuto si Mayor Vico. Hindi yan magpapadikta. Kumbaga, kung gusto niya man tumakbo ng presidente ng Pilipinas, syempre gusto niya yung talagang kalooban niya, yung sa sarili niya. At alam natin na hindi ito magpapagamit.
'Di ba? Dahil alam niya din naman, kahit siguro nararamdaman niya din naman 'yon, na kaya siya itutulak doon dahil may mga taong gustong makinabang sa kanya. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Kaya siya gustong itulak. Dahil talaga kung iisipin mo, wala ka talagang makikita kung sino talaga ang dapat ipantapat kay BP Sara. Sino ba ang pwedeng ipantapat kay BP Sara kundi yung mga matutunog na matitino? Isa si Mayor Vico doon sa mga matutunog na matitino. 'Di ba? Pero sablay sila diyan kay Mayor Vico at alam kong hindi papatulan ni Mayor Vico 'yan. 'Di ba? Hindi niya para tapatan si BP Sara sa 2028. Alam ko, ito yung aking opinion. Alam ko, itong si Vico Soto ay may takot sa Diyos. Yes. Alam niyang hindi tamang pamamaraan yun. Yes. Hindi siya dapat manguna sa Diyos. Naalala ko nga si David, no? Inanoint siya bilang maging hari, pero hindi agad-agad siya naging hari. Dumaan muna sa proseso. And I'm sure, I have faith na dito kay Vico Soto, na susunod siya sa proseso. Hindi niya pangungunahan ang Diyos para Tama. siya ay pumasok ng hinog sa pilit Tama. bilang presidente. Ayusin niya ang Pasig. Ganyan din ang sinabi ko kay Isko. Isko could be the next president, but not on 2028. Vico Soto could also be the next president. We need people like them, but not on Yes. 2028. Because yung 2028, I really believe that belongs to Sara. Tama 'yon, tama. Yung sinabi ni Coach Oli, no? Na hinog pa Kumbaga, hinog pa. Hinog sa pilit. Kumbaga, hilaw pa. Kumbaga, dapat ang unahin muna nila is yung lugar muna nila. Gaya ng Pasig. Gaya ni Yorme, di ba? O, i-sample natin si Yorme. Tumakbo siyang presidente. So, yung Maynila, ipinagkatiwala ni Mayor Isko doon sa mga kasama niya. No? Dahil tatakbo siyang presidente, syempre, buong akala naman ni Yorme na magiging maayos ang pamamalakad dyan sa Maynila. 'Di ba? Tumakbo pero natalo si Yorme. 'Di ba? Kaso nga lang pagbalik ni Yorme ngayon, 'di ba, ang daming lumabas na problema. Yun Kumbaga, nung mga panahon na yon, talagang kailangan pa si Yorme, kailangan ng Maynila hanggang ngayon. Kailangan pa rin ng Maynila. Kaya maganda yung pagkakabalik ni Yorme sa Maynila. 'Di ba? Kumbaga, maganda yan. Naiaayos niya uli ang Maynila. Kasi kailangan talaga siya ng Maynila. Mas maganda kung tatakbo siya pinakamataas na posisyon gaya ng presidente, is kailangan ayusin muna yung sariling lugar. Kaya alam natin si Mayor Isko ay isa rin yan sa mayor na matitino at magagaling. 'Di ba? Kasama din yan doon si Yorme. Kaya katulad ni Mayor Vico, is alam naman natin hindi ipipilit ni Mayor Vico yung sarili niya dyan. Hindi ganun ang isang Vico Soto. Alam natin, talagang susunod siya sa tamang proseso. At saka mas maganda talaga is asikasuhin muna ni Mayor Vico Soto ang Pasig. Dahil alam niya yan sa sarili niya na kailangan siya ng Pasig. Kaya paulit-ulit siyang nananalo sa Pasig. Katulad ni Yorme, paulit-ulit siyang nananalo sa Maynila kasi kailangan siya ng Maynila. Si Mayor Vico, paulit-ulit nananalo sa Pasig dahil kailangan siya ng Pasig. Ang mahirap kasi kung mapapabayaan nila kung sino ang papalit, baka mamaya magka-leche-leche. Kaya mas maganda ayusin muna yung lugar na yan at talagang maglagay ng talagang pinagkakatiwala ang tao. At least kung sila'y tatakbo, 'di ba, sa mataas na posisyon at iiwan na nila yung posisyon na yon, maipapasa nila sa matinong mamumuno doon. Ayusin niya ang Pasig, gayan kung paano inayos ng Duterte ang Davao. Ayusin ni Mayor Isko ang Manila, gaya inayos ng Duterte ang Davao. Yes. And then, we are in good hands. May mga bata pa tayong nakaredy. Who knows, di ba? On Yes. 2034, si Yorme na. On 2040, maybe Vico Soto. We really don't know. No? Maayos na tao yan. Kaya lang kasi itong Pinklawan, ginugulo parang naglalagay sila ng doon para guluhin ng Duterte. No? Akala nila nagugulo Duterte. Because Duterte is Duterte. Solid votes yan. Meron Kasi sila. gustong-gusto nilang makabalik di ba? Gustong-gusto talaga nila na maglagay ng mauuto. Yung madaling mauto. Di ba? Si Mayor Vico ba, mauuto nila yan? Malabo yan. Di ba?
silang pinapasok na Vico Soto, meron silang pinapasok na Torre, meron silang pinapasok na Risa, nahahati lang yung boto nila. So hayaan natin sila doon. But ang Duterte talaga, ang Duterte, solid Duterte yan. They will not vote for anyone unless Yes. VP Sara. This 2028, they will not vote for anyone. So fix na yon. Hindi macha-challenge siya ni Vico Soto. Wala And I'm namang sure bawi. hindi niya rin pangungunahan ng Diyos i-challenge si VP Sara sa 2028. Yes. Ako, yan ang talaga matinding paniwala ko dito sa sitwasyon. Kasi sa totoo lang ganang akin lang, kung maglalaban talaga si Mayor Vico at si VP Sara sa 2028, halimbawa talagang umano siya, no? Is nakinig siya dun sa mga tao na tumutulak sa kanya, siyempre malulungkot tayo, pero tingin ko kasi hindi mananalo si Mayor Vico kay VP Sara. Iba kasi yung tatak Duterte kung lalabanan, 'di ba? Pero sa ano talaga sa standing siguro, talagang bubulusok din si Mayor Vico kahit papaano, pero hindi yung ganun katindi ang taas. Malamang ko mag-second siya. 'Di ba? Magpangalawa siya. 'Di ba? Pero si VP Sara kasi parang sa panahon ngayon is alam naman natin, talagang napakaraming tao ang sumusuporta at naniniwala sa mga Duterte, sa ginawa ng mga Duterte. Kaya parang napakalabong burahin yun. Kaya nga partida na yan sinisira yung pangalan ng mga Duterte pero hindi pa rin nagbabago yung pagtingin ng mga tao sa kanila. Yung suporta ng mga tao hindi pa rin nawawala. Diba? Imbis na mabawasan, lalong nadadagdagan. Kaya medyo para sa akin sa 2028 kung maglalaban si Mayor Vico at si VP Sara, hindi malamang ko baka hindi manalo si Mayor Vico 'Di ba? Kaya mas maganda na rin na wag muna kasi maaga pa. Kumbaga, etong bolang to ibigay na lang kay VP Sara to 'Di ba? Kumbaga, alam natin matino si Mayor Vico, marami pang panahon. Marami pang panahon para kumandidato siya bilang presidente. At ako, aminado ako, isa ako sa mga boboto kay Mayor Vico pag tumakbo siyang presidente ng Pilipinas. Pero hindi ngayong 2028. Kung kakalabanin niya si VP Sara, is hindi ko siya may iboboto. Pero kung tatakbo siya sa susunod, iboboto ko talaga siya. Basta hindi niya makakalaban ng mga Duterte, ha? Kasi alam ko pamumuno ni Mayor Vico matino siyang mamuno. 'Di ba? Maganda siyang mamuno, maganda humawak ng isang lugar. Siyempre, maganda ka humawak ng isang lugar, yung bansa pa kaya. So, sa mga doon nagsasabi na tanim to si Vico Soto, hindi siguro. Manalig kayo. Ginagamit lang to ng dilaw. Oo, yun nga Ginagamit nila yan para magbata. Pero hindi tanim yan. Unang bata pa masyado, kahit palitan nila yung batas. Alam nila na pinilit sa hinog sa pilit. At ngayon pa, hindi nila mapipilit yan dahil solid na po sa Senate ng Duterte Black. So, kampante lang po tayo. Ha? Huwag tayong pa-distract. Totoo yan. For sure, i-survive lang natin 2028 si VP Sara. But ako, this is my personal. Let me share you my personal. I'm dreaming that someday, actually, I'm praying, and I'll pray for it more, na someday, magkaroon tayo ng presidenteng tunay na may takot sa Diyos, at may pagmamahal sa Diyos. Alam niyo po kung mangyayari yun? Ako naniniwala, maaayos ang lahat. Kasi iba po yung may takot sa Diyos at pagmamahal sa Diyos, at iba yung nakikita lang natin sa simbahan, tapos may camera, tapos nakaluhod, tapos nagdadasal, tapos nagpapabindisyon. That is different. What I'm talking is really yung kita mo sa buhay na may lakad sa Diyos, kita mo sa buhay na may pagmamahal sa Diyos. Pag ganun ang magiging president natin, just like the time of David, naayos naayos yung Israel because ang nakaupong presidente talaga ay ang Panginoon. So I'm looking forward to that, no? Maybe maybe not in the near future, but let's just keep on praying, no? Yes. Sa akin yun lang naman. Nandun na alam kong maayos talaga. Maganda tong Pero para sa akin, Coach Oli, wala na tayong dapat ipag-alala dyan dahil alam naman natin si Mayor Vico ay may sariling isip at may sariling desisyon. At matalinong tao yan. Alam natin hindi siya magpapagamit dyan sa kung sino man ang gustong magtulak sa kanya dyan. Dito ni Amy Marcos no? Tayo po ay never ever magiging Amy Natics. Kasi para sa akin, Marcos pa rin yan. Ang karakas niyan, ang pag-uugali niyan, hindi lalayo sa tatay niya at sa kapatid niya. Pero this time, ang Banateros nga, pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Pero this time, medyo nagustuhan ko. Nagustuhan ko itong sinabi ni Amy. So, siguro naman Ako din.
this time, purihin naman natin. Ha? Palakpakan natin siya. Para sa akin kasi si Senator Amy, ginagawa niya naman lahat para bumalik yung tiwala ng mga tao kahit papaano ako yung isang Marcos na pwede niyong pagkatiwalaan. Kumbaga ginagawa naman ni Senator Amy lahat. Parang todo effort na yung ginagawa niya. 'Di ba? Kumbaga kung ano man ang nagiging issue sa apelyido nila is nililinis niya naman. Doon siya bumabawi kahit papaano. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte. Yeah, ako naniniwala ako dyan. Ang pagpasok ni Boying, dito natin makikita kung talaga pong wala ng kwenta ito si Bongbong Marcos. Pag nakalusot pa ito at siya pang magiging ombudsman, itong si Boying, wala na talaga. Wala nang patutunguhan ng Pilipinas. Dahil yan talaga ang target nila. Kaya nga maraming nagsasabi, pag masusurvive ni VP Sara, itong propaganda, black kaitimang pagpaplano, kanilang inventong kasakiman, pagpaplano nila kay VP Sara, may survive niya, magiging vice president siya. Hindi lang yan. Talagang gusto nila mapakulong. Tingnan mo, delikado po dyan si Bongo, si Bato, lahat ng mga kaalyado ng Duterte. Oo, kasi ano yan ayan yung sinasabi ni Senator Amy na Plan C. No? Kasi Plan A sablay, Plan B sablay, so ito na lang yung Plan C. Kaya nga sinasabi ko nung nakaraan, paano pag sumablay ang Plan C, diretso sa Plan D. 'Di ba? Pero 'di ba, nagkakaproblema naman to si Boying sa sa Korte Suprema. 'Di ba? Kumbaga parang hindi pa siya fit doon sa pagiging ombudsman. Kaso ang problema, pag gumalaw ang baso, yun ang mahirap, mga katunay. Kapag nakontrol ang baso. Diba? Dyan, pag nakupong ombudsman na, kitang-kita natin Diba? Even yung investigasyon ngayon, inilerte, isipin mo. Ngayon bumabaha. Sa Maynila bumabaha. Duterte ang gustong investigahan. Mga loko-loko nga. Tinitira nila yung Davao. Duterte, baka pati ako. Ay, wag mo na isali. Yan, kasi kaya ka nagmumukhang para kang si Torre. Wag mo na idama yung sarili. Hindi ka. Wag kang maging pilingero at that time, Amy. Hindi kasi si Senator Amy, kasi kaya nasasabi ni Coach Oling ganon. Siyempre Marcos yan Parang kahit papaano, kahit na ganyan ang ginagawa ni Senator Amy na kinakalaban yung mga kasama ng kapatid niya, siyempre kapatid pa rin mananaig pa rin kay PBBM, siyempre kapatid ko yan Kumbaga labas ka sa usapan dyan. Hindi para ipakulong ka. Hindi para isama ka dun sa mga makukulong. Diba? Sorry, mali ka dyan. Hindi ka ipakukulong. Anak, kapatid ka pa rin ng presidente. Yun, yung tinutukoy alam mo, natin. kahit anong galit sa'yo ng presidente, dapat nga tawagan mo na siya ng drug test. Hindi ka maipakukulong nun. It's impossible. Hindi kayang ipakulong ng isang kadugo. Kahit anong galit. No? Ibang issue po pagpakulong. No? Iba na po yun. Maaring pagdamutan ka, banatan ka, barahin ka, pero yung pakulong ka o ipapatay ka, hindi ka gagawin ng kapatid mo. Kaya huwag kang magpiling nakasama ka doon. Hindi ka kasama. Oo. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang Plan A nila na People's Initiative Chacha. Yan yung unang plan yan yung sinabi ni PRRD sa amin mismo, nakausap namin, sinabi niya sa amin yan. Tatanggihan niya yung People's Initiative na yan. Yan ang unang attempt ni Tambaluslos. Binuking ko ang Plan B, yung impeachment, para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa Plan C na po tayo, sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampa ng kaso nung May 2, nandun ako sa ombudsman. Nataya mo na, mapunta tayo dyan. Ako tanong lang, Tambaluslos, Risa Ontiveros, Dilawan, Pinklawan, hindi nyo ba kayang manalo ng patas kay Sara? Hindi nyo kayang manalo na nandiyadyaan si Sara? Naku, Coach Oli, wag mo nang tanungin yan. Talagang hindi naman sila mananalo ng patas. Hindi nila kaya yan. Ganyan na kayo kalaos? Ganyan na kaayaw sa inyo ng taong bayan? Na kailangan nyong paalisin si Sara para kayo manalo? Ganyan na kayo Hindi kasi kaluser? parang sa mga dilawan kasi, Coach Oli, parang parang naniniwala sila na pwede silang bumalik sa pwesto kasi alam nyo kung bakit. May nakapasok na mga dilawan dyan, si Kiko nanalo. Si Bam nanalo.
Oh. Kaya nga sa 2028 doon natin maobserbahan sino ba uli yung mananalong dilawan. Pag may tumakbong dilawan, makakapasok ba uli yung dilawan? Yun ang tanong doon. 'Di ba? Kapag may nakapasok na naman dilawan, dagdag ano na naman sa kanila yun, dagdag tiwala sa sarili. Loser, kayong laban. Kasi ganyan sila, di ba dati? Oo. Yung mga panahon ko, ganyan sila. Yun. Loser ang tawag dyan. Hindi nyo kayang manalo nang wala andyan si BP Sara. Kung hindi kayo titigil sa pamumulitika, mag-asaran tayo. Hindi ko rin kayo tatantanan. Ayon, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal. At syempre, natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.